Good evening po. At mabiyaya po ang Panginoon, although bukas na po yung election. Huwag niyo pong kalimutan iboto ang ating kandidato. Siyempre po, kandidato po iboboto natin bukas. No? Hallelujah! Okay. So tayo po ngayon ay nagpapatuloy sa ating series, no? October. This is the last topic po natin for yung series po natin na our distinctive character bilang isang mananampalataya. No, sana po ay yung verse po nito na ating pinag-aralan, Galatians 5:22-23 ay na-memorize na po natin. Kung kayo po ay pang 5th Sunday nyo na po sa October, malamang kabisado niya po yan at lumalabas na po, no, sa buhay po natin at napapractice na po natin. Kung sakali man pong hindi nyo naabangan, meron naman po tayong replay sa ating Facebook account or sa ating YouTube channel, no, Life Change TV. Patuloy po tayo sa hindi lamang po panonood. Of course, we want you na makapag-celebrate dito, no? Dito natin marinig ang salita ng Diyos kasi po, kakaiba po yung nandirito. No? Dito po kasi nakakatulog kayo eh. No? Sa bahay po nakakatulog kayo. Although nakafocus po kayo, pero pag nalingat, abay tulog. No? So, i-replay nyo na naman kinabukasan. Kinabukasan, tulog na naman kayo. Kaya replay nyo naman the following day. Dito po, di kayo makakatulog kasi may tatapik po sa inyo eh. Dahil na-istorbo po sila sa hilik nyo. Okay? So, meron po tayong online na pwede po nating i-view, i-replay, pero sana po wag po tayong magkasya sa online na lang. Kasi po ang presensya ng Panginoon ay nasa physical. No? Mas masarap po yung maramdaman mo live, sama-sama ang presensya ng Panginoon kaysa sa online at replay na lang. Although nandun pa rin po yung anointing ng Panginoon, in every message naman po natin, we can actually kumbaga, hindi naman po sila dependent sa bawat isa. Kahit po first time kayo ngayon, yung kapatid nating first time, may planong Panginoon kung bakit ka nandirito. No, abangan mo lang at expect mo lang sa buhay mo. At tayo namang mga datihan na, magpatuloy po tayo, wag po tayo pakampante. Hallelujah! Okay? So nasa... no, the first Sunday po natin, it speaks about love. Yung second Sunday, it's about love, joy, peace. Okay? Yung third Sunday, kasi may kopya yon. It's patience and kindness. No? Although, dalawang word po yan, pero almost similar din po. No? Konektado po yan. Tapos, last Sunday is about goodness and faithfulness. Okay? Sa gabi pong ito, pag-usapan natin, it's about our gentleness and self-control. Hallelujah. Shall we pray? Father, we ask you, Lord, to guide us and be with us, Lord, sa aming gagawin. We want you, Lord, na makasama at maramdaman po namin ang pagkilos mo, O Diyos, sa gabing ito. Especially with this topic. Hindi lamang po namin maintindihan o mapag-aralan ito, kundi, Lord, mag-manifest bilang bunga ng iyong Santong Espiritu. Lord, hindi po sila least important, although this is the 5th Sunday, pero lahat po ito ay nakapaloob sa iyong bunga sa pagkilos ng iyong Santong Espiritu sa buhay namin. Nawa, O Diyos, ay patuloy naming maintindihan ang pagkilos ng iyong Santong Espiritu sa buhay namin at patuloy kaming magbago at mabago according to your will, O God, and according to your word. Lord, be with us. At i-bless mo po ang aming katalinuhan. Maging ang aming kasama ngayong first time, Lord, dalangin ko na makakilos ka sa buhay niya as habang siya nakikinig ng iyong salita. Be with us, Lord, and continue to bless us. This we ask in Jesus' name. Amen. Hallelujah. So, it's about gentleness and self-control. So, sabi po ng dictionary, yung gentleness daw po is a quality of being kind and careful, tender or mild-mannered, o malumanay. Hindi lahat po ng malumanay talagang gentle. Kung ikaw po ay Ilonggo, meron bang Ilongga dito? Ayun.
Di po ba mga Ilongga, natural po sa kanila yung lumanay magsalita. No? Pag ako nagalit, takbo ka na kasi papatayin kita. Malumanay, no? Pero galit na pala. Okay? Pero hindi po yun. Hindi lang po yung pagsasalita. Ibig sabihin po, pag-uugali po na ating mga kamtan. It's about kindness, tenderness, understanding, mildness, softness, meekness. No? Ang Tagalog po nun, pagkamahinahon, kahinahunan, kaamuan, kahinayan, kahimanan, o lumay. Although yung ibang Tagalog, di ko na rin po alam yan. No? Bakit minaster natin yung English? Yung Tagalog, di po natin minaster. Okay? Tayo yung mga Pilipino. Pero may mga Tagalog po talaga na hindi natin nagagamit, kaya minsan di natin naintindihan. Okay? Pero ito po, maintindihan po natin, it's about gentleness. No? So self-control, ang ibig sabihin po niya is the ability to control oneself, or in particular, one's emotion, or desire, or express of them in one's behavior, especially in difficult situations. No, yung grabe na yung sitwasyon, pero nado pa rin. Nado pa yung composure mo. Beauty ka pa rin. No? Alam mo yun, yung nagkakagulo na, pero ikaw ay nandun pa rin. Let us pray bago tayo magsigawan. Okay? Okay? Ito po yung actually mga behavior. Ito po yung mga bagay na meron ang isang Kristiyano. Kasi po, naniniwala po tayo ang Diyos ay kumikilos. Amen. Okay? So, it's a self-discipline, self-mastery, o sa Tagalog po niyan, pagpipigil sa sarili o pagtitimpi. No? Ito po yung verse natin. Galatians 5:22-23, dito po natin inuhugot the fruit of the Holy Spirit. Fruit lang po yan, no? Isa lang bunga po yan, pero nandito po yung qualities niya. Gentleness, no? Yung verse 23, it's about gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Tingnan niyo po, yung pong love, inuna. No? Ito po yung importante, yung una. Kasi po kapag may love ka, di po ba kapag in love ka, there's joy? Hindi lang yun. There is peace. Kasi alam mo, tinanggap ka. Alam mo ay merong connection. Tapos, nandiyan yung pagpapasensya na. Hallelujah. No? Mahal po natin ng ating mga asawa, kaya pinagpapasensyahan natin sila. Okay? Hindi, parang negative po yun. No? Ibig sabihin, humahaba yung pasensya natin sa kanila. Okay? It's God's miracle that to become one. Okay? Milagro ng Panginoon. Magkaiba, di mo kaano-ano, magkaiba yung magulang nyo, pero pinagsama ng Panginoon, boom. No? It's a miracle. Tapos po, kindness. No? Imposibleng hindi ka magiging mabuti, mabait sa isang tao kapag ikaw'y punong-puno ng pag-ibig. Tapos, goodness, no? Yung imposibleng walang maglalabas o walang kapag ikaw, nandun yung pag-ibig, lalo lang ang pag-ibig ng Diyos, imposibleng hindi ka lalabas. No? Walang mabuting lalabas sa buhay mo. Tapos, faithfulness. No? Yung katapatan. Kayo po, gusto nyo makasama, umibig sa inyo, pero maya-maya, ayaw na sa inyo. Kapag sweldo lang, dun lang siya dumarating. Walang faithfulness. Ano? Pero pag in love ka, nandun yung faithfulness. Tapos yun, gentleness and self-control. Hallelujah. Kaya nga yung mga Kristiyano, mahaba po yung pasensya nila. Di po ba? Meron tayong self-control. Amen? Amen? Kaya kahit humaba yung preacher, nandyan pa rin kayo. Mm-hmm. Tapos may mga nagre-reklama, Pastor, kakaba magsalita, mabalong ating kamindate po. Oh, hallelujah. Pero it's about gentleness and self-control. No, ito po yung, although, tingnan niyo po, no? Nandun po yung patience, tapos nandun pa rin yung self-control. Okay. Yung patience po kasi, although hindi na maganda yung sitwasyon, calm ka pa rin. Okay? Kalmado ka pa rin. Okay. Pero yung self-control na, ito yung patience, no? Pag self-control na, hindi maganda yung sitwasyon, pero kukontrolin mo yung sarili mo na mag-react. Okay? Yung kukontrolin mo yung sarili mo na hindi kasi sigaw. Yan, no? Iba naman po yung dinadaan sa mga gamit yung galit. No? Nagkukontrol ako ng galit. Kaya ito, mga plato. Kaya nga nauso yung mga platong plastic eh. Hallelujah.
No? Yung mga baso, dating gaganda, babasagin, ngayon plastic na lang. Kasi binabato eh. Okay, hindi po self-control yon. Kasi ang self-control talagang walang invocation ng pagkilos ng hindi mo kontrolado. Ibig sabihin, uncontrollable. Okay? Kasi alam ng Panginoon, kapag nandyan na yung patience at sina-challenge na yung patience mo, kailangan mo ng self-control. Okay? Nagsisimula yan eh. Although they have this connection, pero patience muna. I-challenge yung patience mo ngayon, di ba? Tapos ngayon, yung self-control. Okay? Kaya ang Panginoon, kaya nga, sabi ng Panginoon, against such things, there is no law. Okay? Problema ba ang umibig ng sobra? Maging masaya? Problema ba yan? Yung maging mabuti? Okay? Maging pasensyoso? Yung magkaroon ng kapayapaan? Problema ba yan? Ang laki ng problema mo. Bakit? Kitang-kita ko, payapa ka eh. Meron bang ganyan? Okay? Meron bang batas na bawal ang maging payapa? Di ba lahat dinidesire yung kapayapaan? No? Yung maging gentle and self-control. Mayroong batas ba dyan? Na bawal dito yung walang self-control. Lahat nagpapatayan na pala. Okay? So, ito yung bunga ng Santong Espiritu na nais ng Panginoon na maintindihan natin. Okay? Kaya nga, merong self-control kasi iti-test po yan, i-challenge po tayo. Lahat ng mga bagay na yan, no? From love hanggang gentleness, i-challenge po sa atin yan. Pero ang gusto po ng Panginoon, hanggang faithfulness, pero ang gusto ng Panginoon, maging gentle pa rin tayo at maging self-control o self-discipline tayo. Okay? Although, in 1 Corinthians 6:12 said, everything is permissible for me. Sabi ni Pablo. Okay? Posible, ito yung mga passage ng OSAS, yung once saved, always saved. Tingnan mo, everything is permissible for me. Okay? So, ang kausap niya dito, yung mga Corinthians, pero pertaining to himself. But, ito, yung importante yung but. Okay? But, not all things are beneficial. Not all things are fruitful. Not all things merong interest, na merong pagpapala. Okay? Yes, you can do. Walang pipigil sa'yo. Wala rin pipigil kung ikaw ay aalis. Habang ako'y nagsasalita. Pero is it beneficial? Meron ka bang makukuha kapag ikaw ay aalis? Meron ka bang makukuha kapag ikaw ay nagtampo? Meron ka bang makukuha kung ikaw ay umalis na sa faith ng Panginoon? Wala. But not all things are beneficial. Everything, tinuloy niya, everything is permissible for me. For me. But, nandun na naman yung but. Kaya nga, sabi ko sa inyo, kapag nakakabasa kayo ng but, okay, medyo mag-pay attention kayo sa next word. Okay? I will not be enslaved by anything. No, dinefine po ng Amplified Version yung enslaved by anything and brought under its power, that is enslaving, allowing it to control me. So, it's not about doing things na, yes, nag-enjoy siya, pero nandun naman yung enslavement. Nandun naman yung pagiging aalapiin ka. Okay? Sabi ng John 14:15, the Lord said, if you love me, you will keep my covenant. Okay? Ibig sabihin, kapag tayo ay nakipagrelasyon sa ating Panginoon and we accept Him as our Lord and Savior, siya na yung nasusunod, hindi na tayo. Hallelujah! So yung mga bagay na ginagawa natin must be pleasing to God. Hindi na yung mga bagay na pleasing sa'yo lang. Hallelujah! Okay? Hindi na yung mga bagay na alam niyo po ba sa totoo lang yung lahat ng gagawin natin every Sunday? Alam niyo po yung Sunday, sa Diyos yan, pero actually para sa atin ito. Okay? Yung Sabbath, no, para sa atin yan. Kaya honor the Sabbath day kasi the Lord wants us to have rest. But not resting in your place and sleeping. No? Pag sinabing rest in God's presence. Kasi the more na you are in the presence of God, the more you can the more na nagiging peaceful ka,
the more na nare-recharge ka, the more na nagiging energetic ka the next day. Dahil alam mo, kumilos ang Panginoon at ang Panginoon in-empower ka. Okay? Kaya nga, we need Sabat. Okay? Ba't linggo? Di ba Sabat din eh. After 6 days of work, may Sabat. Kung halimbawa, ang trabaho mo, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ang Sabat mo noon, Tuesday. Okay? After 6 days of work, yun ang Sabat. Okay? Although, ang Panginoon, kung pag-uusapan na, bakit linggo? Baka ahaba ako, no? Pero maraming ginawa ang Panginoon ng linggo. And every day, it's Sunday. Every day is the Lord's Day. Kaya nga hindi na po pinag-uusapan kung Sabado at Linggo yan. Ang pinag-uusapan, yung araw ba yan, Sabado man yan o Linggo? Si Lord ba ang naluwalhati? Si Lord ba ang naramdaman mo? Ang pagkilos ba at biyaya ng Panginoon ang inasahan mo? Siya ba yung nanguna sa araw mong yun? O baka ikaw ang nauna? No? Tinignan mo na kagad, ano yung pang-display kong damit dito sa mga kasama ko sa Church Calvary? No? Tapos nagsuot ka ng damit, ay, mukhang hindi terno. Okay? Alam niyo po, sa panahon ngayon, hindi na uso terno-terno. Napansin ko lang. Kasi ako, hindi na rin ako nagteterna, pero tuwang-tuwa naman kayo. Okay? Hindi na po uso. Okay. At sabi po ng Romans 6:16, you are slave to the one you obey. Kaya nga, I will not be enslaved by anything. Kapag meron kang sinusunod sa buhay mo, sabi na Romans 6:16, you are a slave, not to the one you obey. Okay? Eto. Sunday ngayon. Mukhang masarap mag-beach. Hindi ka naman sinasabing masama mag-beach, pero unahin si Lord. Isama si Lord sa beach niyo. Pagdating niya doon, magsiyo kayong pamilya. Hallelujah. Pagdating niya doon, i-acknowledge pa rin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Kaysa kung dito ka lang, kung ano-ano iniisip mo. Yes, nandito ka every Sunday. Ang tanong, ano yung topic natin last Sunday? Nandun ako eh. Okay. Nagmamanifest ba to sa buhay mo? No, yun po yung importante. Okay? Kaya nga, sabi rin ng Galatians 5:13, do not use your freedom to indulge your sinful nature. Kaya nga, we have not to be enslaved of anything. Okay? Kasi po lahat ng bagay dito sa mundo, kapag yan ang sinunod mo, may enslave ka. Tingnan mo, kung lahat na lang ng cellphone, updated ka. Lahat na lang, susundin mo yan. Ay, lumabas na pala yung iPhone 18. Meron na ba 18? Kasi yung cellphone ko, bawal sa Amerika eh. Yung cellphone ko, hindi po ginagamit sa Amerika kasi po yung cellphone ko, Oppo. Hindi po siya ginagamit sa Amerika. Joke po yun. Wala na pong nag-o-Oppo sa Amerika. Meron pa nag-o-Oppo sa Amerika? Hindi ginagamit yan sa Amerika. Okay. Pero bakit yung Apple, wala naman sa Pilipinas, ginagamit natin? Okay. Kung sinusundan natin yung technology, naku, ma-enslave ka niyan. Sinusundan yung fashion. Okay? Ma-enslave ka niyan kasi lahat gusto mo naka-in. Ito lang po, wala po akong naging kulay red na pantalon. Pero pink meron. May nagbigay po kasi ng pink, kaya nga naalam ko paano kukulayan ng ibang kulay para sayang naman. Okay? Gusto niyo suot ko next Sunday? Okay. Pero hindi ko sasabihin anong service ako. Baka abangan nyo talaga. Okay. Pero eto. Dati-rati po, although excuse me lang po, hindi ko po sinasabing tamaan ay magbago. Huwag po kayo, na hindi ko po ginawa to para lang tamaan kayo, pero tamaan ay magbago. Dati po, ay mga kapad ko, puro babae. Natural ba sa akin? Okay. Okay, lalaki po ako. Okay. Puro babae po. Ngayon po, noon, yung short sa bahay lang yan. Aba, ngayon yung short fashion na. Kaya one day, mag-short din po ako dito. Sagwa. Okay, no? Tama? Kaya nga, we not be enslaved, but let God
choose and decide kung ano yung susuot natin, ano yung pleasing kay Lord. Kaya nga kapag susuot mo yung bagay na yan, Lord, napiplease ka ba dito? O yung katabi ko lang mamaya ang mapiplease? Hallelujah. May natinan po ako ng church, conservative church. Talagang conservative, bawal ang magtaas ng kamay. Yung mga conservative, yung mga kanta nila, very solemn. Ay, naku. Okay? Pero kung magdamit, yung mga babae, spaghetti. Yung iba, bihon na nga lang eh. Alam niyo yan, okay? Pero buti na lang, dito sa church, talagang modest pa rin tayo. Amen! Okay? So, nice ng Panginoon na makita niya tayo habang tayo nagbabago. Nagbabago din tayo. No? The way how we project things sa buhay natin, nagbabago po yan. Amen. Hallelujah. Kilala po si Tonette Macho. Okay, hopefully, no, ma-invite po natin this December, maging speaker po natin siya sa one of our prayer meetings this December. Ulit, although naging speaker na po natin siya. Sabi niya po sa akin, wala naman talagang sinilang na bakla eh. Hallelujah. Pero may mga nag-discipline na maging bakla. Okay, maging ganon. Yung they do not respect, no, kung ano yung gender na binigay ng Panginoon sa kanila. Kasi wala naman nagturo, pero merong nakita. Okay? So, preference ng tao na kailangan niya i-disciple yung sarili niya kung paano kumilos. Na dati kapag, wala akong bottled water. Kapag hawak siya ng tubig, nakaganyan. Thank you. Hindi kita pinariringgan, ha? Pero magkano to? Mamaya. Okay, kung hawak siya ng bottled water at iinom, nakaganon. Okay? At iinom, nakaganon siya. Ngayon, na-born again. So, kailangan niyang disiplinahin yung sarili niya na kapag iinom siya ng bottled water, pag dito na, hawak niya. Kapag kakain ng manok, dati nakaganyan. Ngayon, dinidisipline niya yung... Okay? What I'm telling is, yung mga bagay na nais ng Panginoon na gawin natin, na didisipline natin, kaya natin gawin. Hallelujah. We have this control. Okay? Kung siya'y nagbago, bakit di natin kayang baguhin yung sarili natin? Hallelujah. Kung may proven and tested na pagbabago sa isang taong ganyan, ba't hindi kayang gawin ng iba? Why? Because they choose to be enslaved by anything. They choose to do for themselves na permissible. Pero nakakatakot kasi po ang Panginoon di nagbibiro sa kanyang mga salita. Amen. In Acts 24:25 said, several days later, Felix came with his wife Drusilla, who was Jewish. He sent for Paul and listened to him as he spoke about faith in Christ Jesus. Maging si Pablo, ganito ka-bold kung magturo patungkol sa about gentleness, about self-control. Okay? Tingnan niyo po. He speak about faith. Ano po yung faith? In verse 25. Yung faith is about righteousness, self-control, and judgment to come. Okay? Pero eto, katulad din tayo minsan, o madalas, o siguro noon, katulad ni Felix, was afraid and said, that's enough for now. You may leave. When I find it convenient, I will send for you. Okay? Si Drusilla, Hudyo. So, nais niyang iparinig yung katotohanan kay Pablo. Para sinasabi niya, meron akong prisoner dyan. Hudyo, kababayan mo. Pakinggan mo siya. May mga sinasabi siya, pawang totoo. Sabihin mo nga kung totoo. Kaso nung pinag-usapan niya yung faith is about righteousness, self-control, and judgment to come, medyo nanginig si Felix. Okay? Si Governor Felix, kasi po si Drusilla ay inagaw lang niya sa kanyang asawa. Ginamit yung position para maging asawa niya. Hallelujah. Kaya nga, baka mabunyag. At times, ganito tayo. Nung sinabi ni Felix, you may leave when I find it convenient. Madalas noon, bato-bato sa langit. Kapag convenient lang, doon tayo nag-church.
Kapag umuulan, walang church, online na lang. Kaya nga siguro, later on, natanggalin din yung online. Kasi konting ulan lang, online na. Hallelujah! Ay, naku. Walang sasakyan. Alam niyo sa langit, walang sasakyan, papunta ng langit. Personal yon. Amen? Okay? Kaya minsan, kapag convenient lang, tingnan nyo, ilang taon kayong linigawan na Panginoon before saying yes to the Lord? Hindi man talaga total yes eh. Half-half pa. Sunday ngayon, church ngayon, Sunday, next Sunday, wala, absent. Next Sunday na ulit, about twice a month lang. Eh paano kapag naging 5 linggo? 3 yung holiday niya. Ha? Kasi kapag convenient lang. Madalas yung iba, convenient kapag birthday nila, doon nag-church. Hallelujah. So of course, wala namang ganun dito, di ba? Ako lang. Kaya nga yung message na to, sa akin lang talaga eh. Ano? Hallelujah. Okay? Kaya tayo po, no, nasain natin na mag-manifest po yung Santong Espiritu natin at makikilala po natin at malalaman natin siya na yung nagmamanifest kapag nagsimula na po yung kanyang gentleness at kapag nagmamanifest na rin po yung gentleness at self-control. Kaya nga, gentleness and self-control make us distinct from the world because will make us wise people. Sabihin niyo po, wise. No? Dati, negative yung wise na yan eh. Ay, wise na tao. Ibig sabihin, sweetik, no? Noon kapag, why wise ka? Okay? But will make you wise kapag nandun yung gentleness and self-control. Tingnan niyo po, sa mall, 50% off. Kapag wala ka self-control, mapapabili ka. Tapos, i-stock mo lang sa bahay mo na hindi naman ginagamit. Kaya nga marami yung nag-uukay-ukay ngayon o nag-garage sale, yung mga damit nila, may mga tag price pa. Kasi binili sa sale, hindi naman ginamit. Kung hindi mo bumili, 100% off. Tama? Kapag hindi mo binili, yung pera mo hindi nagalaw. Hallelujah. Kaya nga, mas wise yun. Mas knowledge, mas may intellect, may knowledge doon kapag hindi nagastos. Hallelujah. Tapos, eto, nag-enjoy kayo sa buy one, take one. Eh, yung take, madalas, hindi naman kailangan. Eh, sayang eh. Sayang, hindi nang nagamit. Sayang din, kasi hindi nagamit eh. Hallelujah. Praise the Lord. Tapos ito, buy one, take one, pero yung presyo umakyat. Eh, ganun din. No? Tapos ito, tignan mo sa grocery, 10 pesos off, binibili. Ngayon pala, malapit na mag-expire. Hallelujah. Pero kapag na-control natin sarili natin, kaya ito, no? Sino dito yung magkatabi mag-asawa? Kasi kung di kayo magtabi, ibig sabihin, nagagalit kayo. Meron bang magkatabing asawa? Praise the Lord. Pag ako may asawa. Pag ako nagsasalita, magtabi na kayo, para di halata. Kapag namamasyal kayo sa mall, para magkaroon ng self-control ng asawa mo, kapag nandun kayo sa area ng mga bazaar, yung mga mamahaling mga stores, hawakan niya na ng holding hands na kayo ng misis mo. Okay, holding hands mo na lang. Higpitan mo nga lang kapag hawak. Sweet na, matipid pa yan. Okay? Kapag nandun na sa mga nasa loob na ng mall, yung mga sale na ganyan, okay, medyo i-release mo na konti. Okay? Romantic na, katipid ka pa. Biro lang. Okay? Nanonood misis ko eh. Biro lang. Okay. Ako yata yung nahawakan eh. Okay. Pero ito, makakatipid tayo kapag merong self-control. Okay? Kapag merong gentleness. Hindi lang yon. Tingnan niyo po. Kapag may temptation, kailangan natin yung gentleness and self-control. Kasi kapag give in ka ng give in sa temptation, walang mangyayari sa'yo. Hindi ka magbubunga. Hallelujah. No, meron lang lumapit sa iyo. Aba. Baka mapasobra ako. No? Meron lang sino dito yung pastor,
short lang yung message mo, ililibre kita ng BK. Alam nyo, hindi ngayon. Pag nag-overtime ako, lapit ka sa akin, libre kita ng BK. Pag ngayon. Pag malapit na dumating si Lord. Hallelujah. Okay. It's not about, okay. Kasi ito, it makes you wise people. Sabi ng misis ko kahapon, namalengke na maaga. Sabi niya, anong almusal natin? Bibili na lang ako doon. Okay, sa Nepo. So, pagbalik niya, sabi niya, ito, moral lesson, huwag kang bibili ng pagkain at mamimili ng pagkain kapag ikay gutom. Kasi ang dami niya binili na pagkain. Kasi gutom po siya nang bumibili. Kaya ang dami naming almusal kahapon na hindi naman nakain yung iba. Okay? So, tandaan nyo, mga misis, kapag ikay gutom, huwag kang bibili ng pagkain. Para may self-control. Hallelujah. Okay? Kaya nga, it's a good decision kapag meron tayong self-control. Tingnan niyo po, in Proverbs 29:11, fools are quick to express their anger. No? Kapag daw yung galit mo, linalabas mo kaagad-agad. Yung galit mo, hindi galit ng misis mo, yung galit mo. Okay? Pag kaagad-agad mo linalabas siya, sabi ng Proverbs, you are a fool, hangal ka. Okay? Sa ibang, medyo, ano ba yung Tagalog ng hangal? Ay, ng fools. Mangmang. Sige, gamitin na rin natin yung mangmang. Okay? Kumbaga, walang alam. Okay? Kapag ikaw ay, you are quick to express their anger. Okay? Kasi po yung mga ganito, yung mga konting kibit lang, lalabas na kagang galit. Ang tingin nila sa sarili nila, importante sila. Kaya kailangan silang pakinggan. Kailangan silang marinig. No, tingnan mo yung mga nakapila sa bayarin. Ang tagal naman, kalambat naman. No? Okay? Yung sa jeep na pila, minuna ako kaya nandun ka pa kini. Kalulog mo pa mo, may akasakya ka pa. Okay? Yung nauunahan ka ng pila, no? Lumalabas ka agad. Kasi gusto natin marinig agad yung galit. Hallelujah. Hindi pala natin alam, no, na merong dahilan. No, but wise people are patient and control themselves. Pero yung mga wise people, they can control, no? They are so patient kasi nga yung value ng buhay nila pinangangalagaan nila. Yung maiksi ang pasensya, yung hot-tempered. Ayan, no? Parang nakikita na agad yung ugali. Hallelujah. Ikaw, liniligawan ka ng lalaking walang self-control. Gustong-gusto mo yan? Sagutin mo na ako ngayon na. Okay? Sino yung may boyfriend na sinabi niya, kung mahal mo ko, pagbigyan mo ko? Hallelujah. Huwag mo nang ituloy yan kasi walang self-control yan. Hallelujah. No, huwag kang pa-pressure kasi walang mga self-control yan. But it's a wise to become gentle and self-controlled dahil napoprotektahan mo yung buhay mo at pumapasok ka sa magandang buhay. Hallelujah. No, huwag kang magmadali. No, may self-control. Okay? Tapos ito, at all times, gusto ng mga fools, mga mangmang o mga hangal, no? Gusto nila sila yung point of attention sa kanila lang. Kailangan marinig sila. No, meron pong kwento in 2014 nangyari po ito. Yung Vice President po ng Korean Air, sumakay din po ng eroplano nila. Okay? Tatay niya yung chairman ng Korean Air. Ibig sabihin, malaki yung stocks nila sa Korean Air. Nasa Amerika po siya, sumakay siya ng Korean Air sa first class. Bago mag-take off, umorder po siya sa stewardess na macadamia nuts. Kaso sinerve po siya sa plastic. Nagalit po siya, tinawag yung chief steward, bakit isinerve sa first class section yung macadamia na naka-plastic lang, dapat naka-plate. Okay? Ang galit niya, hindi niya na-control,
Ang ginawa niya, in-order yung piloto, kasi po, Vice President ng Korean Air. Take note, Vice President. Ibalik mo yung aeroplano. Ibaba itong chief steward na to. Walang kwenta. Ibinaba, bumalik po yung aeroplano. Walang magawa. Vice President eh. Binalik yung aeroplano. Binaba yung chief steward. Naalaman ng buong mundo. Naalathala. Pagdating niya sa Korea, kinasuhan siya ng 1 year imprisonment, pero mga 5 months lang siya nakulong. Pero nakulong din siya. At hindi lang yon. Tinawag sa kanya yung resignation. Vice President sa isang macadamia nuts lang na naka-plastic. It cost her reputation. Nawala ang reputasyon niya. Nawala pa ang position niya. Of course, we need to handle yung ating patience at yung self-control natin. Pero yung mga wise people, they know kung kanino ilalabas ang kanilang galit. They know kung kanino nila sasabihin ang kanilang concern. They know and they have the right timing para ilabas i-air ang kanilang demand. Yung mga wise people, no? Sabi nga ng Proverbs 10:19, when words are many, sin is not absent. So kapag marami ng salita, sigurado may kasalanan na. Hallelujah. No, kaya nga it's wise na medyo pigilan muna, no? Yung kontrolin muna yung mga pagsasalita. Okay? Sabi nga ng mga Hapon, too much talk, too much mistake. Less talk, less mistake. Okay? Okay? Pero sabi po ng Proverbs 12:16, fools show their annoyance, ibig sabihin their anger at once. No, isang kamangmangan. Yung galit mo ilabas mo kaagad kahit hindi mo alam yung dahilan. Okay? Yung parang ikaw nga yung importante, kailangan yung galit mo marinig. No, it's foolishness. But prudent. No, yung maingat, yung ginagamit ng talino, overlook an insult. Ibig sabihin, katalinuhan, kung hindi naman totoo, ba't ka aalma? Meron pong pastor sumakay ng jeep. Papunta na ako San Fernando. Natatawa na ako. Ano pa lang, umupo siya, pangalawang dulo, malapit sa driver. O, alam mo na, sa saraw. Alam mo na kung anong magiging duty niya. Hallelujah. So, nung nagbayad siya, sabi niya, Mama, bayad. Nagsunuran yung katabi. Bayad po. Sukli. Kanina po yung 20. Okay? Napagod. Nawala ng control. Yung sa dulo, sabi niya, bayad po. Bayad po. Aba, parang walang naririnig. Sa dulo, nasa dulo eh. Bayad po. Pakiabot. Parang walang naririnig. Pastor, bayad po. Hallelujah. Okay? Nawala yung control, yung self-control. Okay? Alam nyo, yung pinaka-best thing para malampasan natin yan, no? Asan na ako? Okay? Kapag may mga ganun na sitwasyon sa buhay, para hindi ka lumabas, no? Kasi ito po nangyari lang sa akin, siguro few days ago, kasi uso po yung kampanya, no? Pakanan na po ako sa subdivision namin. May bumusina. Ang busina niya, parang malaki sasakyan. Nagulat po ako eh. Kasi pakanan na ako eh. Papasok na ako sa subdivision. Subdivision na, parang mayaman. Okay? Nagulat ako. Motor! Pagkita ko motor. Alam niyo, sabi ng Romans 13:8 eh. Sabi ko na lang, utang ko na mahalin ka. Ayun, kapag meron kayong mga ganong sitwasyon, sabihin niyo na sa sarili, remind niyo na sa sarili niyo. Yung utang na hindi dapat kailangan mabayad pa at mabayaran. Lahat ng utang binabayad, yes. Pero yung utang na mahalin yung iba, hindi yan natatapos ang bayad. So every time, no? So debt to one another, no? Except the continuing debt to love one another. Kaya sabihin mo doon sa tao, utang ko na mahalin ka. Alam mo kapag na-quote mo yan, nawawala yung galit
nagiging compose ka. Hallelujah. Kaya yung mga natutulog, pag ako ang speaker, utang ko na mahalin ka. Hallelujah. Hallelujah. Okay? Kaya nga po yung walang gentleness, no? Yung nawawala ang self-control. So ang tendency po niyan, they become full. Pero po yung totoong mananampalataya, no, sila po may katalinuhan, they have this ability and they practice, no, they have this wisdom, they have this knowledge, and they know how to practice gentleness and self-control. Amen? Okay? Pangalawa, gentleness and self-control make us distinct from the world because will keep us from trouble. No, kapag ikaw ay hindi pa bigla-bigla, okay? Napoprotektahan ka niya sa trouble. Okay? Sa problema. Okay? Sabi nga, kapag ikaw'y magdi-decide, wag yung galit ka. Kasi mapapasama. Or wag naman yung sobrang saya mo. Kasi masama din. Okay? Minsan, naibibigay sa sobrang tawa mo, naibibigay mo buong kotse mo, buong bahay mo. Okay? Pagka naman puro galit ka, parang end of the world na kapag ikaw'y nag-decide. No? Kaya nga kapag compose ka, no, gentle ka, tapos nakokontrol mo yung sarili mo, no, nawawala tayo or naiiwasan natin pumasok sa isang problema. Just like yung Vice President ng Korean Air. No, ang pangalan niya ay si Heather Cho. Okay? Kung di po ako nagkakamali. Okay? So Proverbs 13 verse 3. Those who control their tongue will have a long life. Hallelujah. Kasi ilan na po yung in-expose nila yung anger nila kaagad-agad, nagkabarilan. Hallelujah. Buti na lang, di si Pinatos, no? Our late Pastor Elmer, no, nung bumabiyay siya ng NLEX. Ginit-git po siya ng military ng bus, pero hindi niya alam, military pala yung laman. Okay, ginit-git po siya. So yung sasakyan po nila, dito, ginit-git po, yung sasakyan nila, medyo nurumampa. Okay? Sabi ni Pastor Elmer, habulin. Hinahabol? Gamanon, hinahabol. No? Ewan ko, yung sasakyan nila nun. Sabi ni Pastor Elmer doon sa nakadungaw na pasahero. Sabi ni Pastor Elmer, sabi nung nakadungaw, inilabas yung kanyang M16. Sabi ni Pastor Elmer, okay. Hindi mo alam, kapag yan lumabas ka agad, no, yung anger mo, kaya it will avoid you from trouble kapag nandun yung composure mo pa rin. If you trust the Lord, no, nandun ka agad yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Yes, may problema sa'yo, may nag-cause ng trouble sa'yo. Let God do the revenge. No, let God do His work. Wag po tayo, no? Kaya nga, opening your mouth can ruin everything. Kapag lalo na kapag hindi mo alam mga sinasabi mo, wag mo nang buksan. Mga misis na maraming dakdak. Ito po, may suggestion po kami mag-asawa sa mga bagong ikakasal. Kapag po kayo ay may issue sa asawa nyo, ito po gagawin nyo kapag agreement, no? So mag-asawa, makinig na kayo. Pag nandun yung covenant nyo, kapag pumayag yung bawat isa, kapag may problema at pag-uusapan yung problema, lalo na i-correct yung asawa, hingi ka ng privilege time. Yung privilege time yan, good for 15 minutes lang yan, di yan want to sawa. 15 minutes lang yan, privilege time. Ibig sabihin, yung humingi ng privilege time, hiningan, tatayman yung humingi. For 15 minutes, hindi ka magsasalita, magta-time ka lang. Pakikinggan mo lang kung sino yung humingi ng privilege time. So, syempre, for 15 minutes, nagiginig ka lang, nagpupuyos na yung galit. Sa panahon naman, sabihin mo naman, okay, privilege time din. So, siya naman yung magta-time sa'yo. So, labas mo na yung galit mo. After na pinag-usapan, di na-settle yung issue for 15 minutes, about 30 minutes. 15 minutes sa'yo, 15 minutes sa asawa mo. Yung issue, tapos na yan. Next day na lang. Paano, Pastor, kapag hindi yan na-settle? Next day natin pag-usapan ulit. Kasi po, kapag merong
merong, tawag ito, quiet time. Na-evaluate mo yung mga sinabi mo sa asawa mo. Sobra naman nata ako. Ako yung nangako na till death do us part. In sickness and in health. Okay? Di ba? Nangako po kayong ganyan? Wala po ba pinangakong ganyan? Okay? The next day, and I believe the next day, hindi na po ganun kataas ang galit. Hallelujah. Hallelujah. Parang nakatingin sa akin, walang asawa. Yung mga may asawa, ayaw tumingin sa akin. Okay, pag sinabing long life, there are 3 kinds, no? Ang pinangako ng Panginoon na long life. Kapag we serve, we worship, and we obey God, may long life dyan. Pangalawa, kapag sinunod natin ang ating mga magulang, may long life dyan. Pangatlo, eto. In 1 Peter 3:10, no, although in Proverbs said, as we control our tongue, merong long life, sabi rin ng 1 Peter 3:10, whoever would love life, seek good days, and must keep his tongue from evil and his lips from deceitful speech. Ganun pa rin. No, kapag kinontrol natin yung dila natin, yung bibig natin, sa kapangpangan, ano yan? Balungos. Okay? Sa Tagalog, bunganga. Hindi, bibig para medyo soft. Okay? So sabi rin ng Proverbs 21:30, whoever guards his mouth and his tongue, keep himself out of trouble. Kasi po, sabi po ng Proverbs 18:21, life and death is in the power of the tongue. Kaya nga po kapag kinontrol natin yan, no, nawawala po tayo, natatanggal po tayo kung anong mga problema. Okay? Sabi na ng Proverbs 25:28, a person without self-control is like a city with broken walls. Pag walls ang pinag-uusapan, it's about security, it's about protection and reputation. Okay? Kapag mataas ang bakod mo, ibig sabihin nun, mayaman ka. Hindi ko naman sinabi lahat, no? Kasi may mga matatas ang bakod, kubo naman sa loob. Hindi kasi resort eh. Okay? Di ba nakikita yan sa taas ng bakod. Siyempre, pag may malaki kang bakod, may pera kang pambakod. Hallelujah. Pero of course, iba-iba yan. Kung sa Amerika, walang bakod. Pero hindi rin safe kapag walang bakod. Hallelujah. Kaya sa atin, may bakod na, may barbed wire pa, may CCTV pa. Okay? Talaga, it's about protection. Kaya nga, kapag ikaw ay in-expose mo ang control mo, yung hindi mo makontrol yung sarili mo, salita ka ng salita, yung galit mo, inilalabas mo, it's like a city with broken down walls. Okay? Mawawala yung reputasyon mo, mawawala yung position mo, wala kang protection. Okay? In Romans 12:19-21, dear friends, ito, ibig sabihin, mga mananampalataya, kausap ni Pablo dito. Never take revenge. Leave that to the righteous anger of God. So kung may mga kumbaga, may kumontra sa'yo, may gumawa ng masama sa'yo, do not take revenge. Ibig sabihin, hayaan mo ang Lord na kumilos. Di pa ba tayo ang mga anak ng Diyos? Magsumbong po tayo sa Diyos. Di pa ba nung tayo bata pa, nung inaaway tayo ng kalaro natin, nagsusumbong tayo sa mga magulang natin? Lalong-lalo na sa tatay nating malaking tiyan? Di ba? Kumakain ng tao yan eh. No? So, magsumbong tayo sa ating Ama. Amen? Okay? For the scripture says, I will take revenge, I will pay them back, says the Lord. So, hindi nagkulang ng paalala ang ating Panginoon at gagawa siya. Kasi po, kung tayo anak ng Diyos, deserve natin na makakilos ang Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya nga, yung mga taong nag-cause ng hindi maganda sa atin, bigay natin kay Lord. Huwag mo sasabihin, Lord, kunin mo na. Kasi bigay. Okay? Hindi siya ganon. Ibig sabihin, we speak love, we speak positive, we bless the people. Alam mong wala kang galit sa tao when you start praying and asking God that God will bless that person. Hallelujah. Okay, pag-usapan po natin yung righteous anger, no, sa verse 19. Leave that to the righteous anger ng Panginoon. Pag sinabing righteous anger, ang goal po niyan is to bring positive change. No, magdala ng change positively. Pag sinful anger naman yan, ang goal po niyan ay makapanakit.
Kaya nga kapag ang sinasabi mo, nakakapanakit nga, that is simple anger. But when you speak, you bless that person, that's righteous anger. Of course, mapapasok ang righteous anger sa ating mga Kristiyano kapag meron ng kasalanan involved. Halimbawa, sa pornography, nakita mo yung anak mo nanonood ng pornography. Kailangan namang di ka magalit dyan. There is righteous anger. Now, ibig sabihin, you want a positive change sa anak mo. It's not about simple anger. Okay? Naalala mo si David when nagkasala po siya kay Bathsheba? Okay? Tignan niyo po, ang nangyari. Hindi na-control, nagkaroon ng, ibig sabihin, yung pagiging gentle at pagiging self-control ni David. Kasi po, napaka-gentle and nandun po yung self-control ni David. Kasi meron ng chance na patayin niya si King Saul, pero hindi niya ginawa. Okay, na yung self-control nandun sa kanya. So nasabi ng mga kawal niya, ayan, David, pagkakataon na, di ba, ikaw ang next king of Israel? Ayan na, binibigay na ng Diyos sa iyo. You will be now the next king of Israel. Pero sagot ni David, do not touch the anointed one. Okay? So, pero nung nakita niya si Bathsheba, the word, kung babasahin po natin, he saw. Sabi, he saw. Bathsheba. Kaya nga, Bathsheba, kasi naliligo nung nakita ni David kaya ang bath. Sheba lang talaga pangalan yan. Okay, Bathsheba, naliligo. Yung word na saw, yung Hebrew word niyan is examine. Ibig sabihin talagang pinanood niya thoroughly. Nawala ang kanyang self-control. E ngayon, dinictate na siya ng kanyang pagkawala na self-control. Pinatawag pa. Hindi pa. Inalam kung sino siya. Hallelujah. Nung nakita niya, maganda. Nakita niya na flawless. Siguro maputi kasi paggabi na yun nung nakita niya, siguro nagniningning yung puti. Okay? Tinanong pa, sino yun? Si Bathsheba, asawa ni Uriah. Pinatawag niya kasi alam niya si Uriah, nasa gera Hallelujah. Okay? Nawala ang self-control niya. Kaya nga, nung hinarap siya ni Nathan, nag-manifest yung righteous anger niya nung sinabi niya, Hari, ano pong gagawin mo kapag nalaman mo merong isang mayaman, marami siyang tupa, tapos merong isang mahirap, iisa lang ang tupa, babaeng tupa pa, ginawa niyang anak, parang anak, pinapakain niya sabay, kabisa lang kumakain, inalaga niya ng gusto. Ngayon yung mayaman, merong traveler. Kasi po sa mga Hudyo, kapag may traveler, ibig sabihin may naglakbay, na kaibigan nila galing sa malayong lugar, pinaghahanda talaga. Wala pa namang fresh option noon. Okay? At wala pa rin chooks to go. So, ang pinili ng mayaman, ayon sa kwento ni Nathan, Prophet Nathan, kinuha yung tupa nung kaisa itong tupa nung mahirap. Yun ang pinakain, yun ang kinata, yun ang pinakain. Kaisa-isang tupa na mahal nung mahirap na tao. Nagalit. Ito, yung righteous anger ni David. Nandun pa rin yung righteous anger niya. As long as the Lord lives, mamamatay ang taong yan. At babayaran niya ng 4 na beses pa yung kanyang kinuha dun sa tao. Kasi po kapag merong kang kinuha na bagay na sa pilitan o ninakaw, papalitan mo ng 4 na beses. Sa chaos. Okay? Pero nung sinabi ni Nathan, you are the man. Ayun. Nag-submit. Pinanghawakan ang pagiging gentleness, yung pagiging gentle niya in the presence of God at yung kanyang self-control at humingi ng tawad sa kanyang kasalanan. Merong mga righteous anger, merong sinful anger. Pero yung simple anger, ang ibig sabihin po niyan, you want to cause harm doon sa tao, kaya nga ikaw ay galit. Pero yung righteous anger, you want to have a positive change doon sa tao, kaya nga meron kang righteous anger. In verse 20, instead, if your enemy are hungry, feed them. Alam niyo, pag ginawa niyo yan, tapos if he is thirsty, give them something to drink. Kapag ginawa mo yan, okay, take note, kaaway mo yan. Inagaw niya yung girlfriend mo. Hallelujah. Ba't nakasimangot kayo?
Biktima rin ba kayo? Okay. Iniwanan ka sa ere. Pero ang sabi ng Panginoon, feed them, give something to drink. That is showing about gentleness and self-control life. Why? Kasi the word is, you will heap burning coals of shame on their heads. Okay? Mas mapapaya. Alam nyo, sabi ng 21, don't let evil conquer you, but conquer evil by doing good. Alam nyo yung kademonyohan, ang tumatalo niyan, kabutihan. Kapag yung isang masamang bagay o tao gumawa sa iyo ng hindi magandang bagay, pagkita mo ng kabutihan, magbabati kayo niyan at magkakaroon ka ng reconciliation. Kapag ang misis mo galit na galit sa iyo, hallelujah, bigyan mo na ng pang-grocery at pamalengke. Hallelujah. Nakikita ko lang yan sa mga TikToks, no? Minsan kapag nagbabrowse ka ng Facebook, as merong ganyan, no? Galit na galit yung misis, diba? Sa paglilinis, nung nakita niya, may pera pala doon sa baba, nag-cool down. Hindi naman lahat ganon, no? At hindi po ganon ang misis. So, hallelujah. Hallelujah. Pero alam niyo ito, kapag yung tao, yung mister mo, medyo lumalabas niya yung galit niya, ilibre mo ng magkape sa Starbucks. Tapos ito, di ba budget mo? Budget mo, di ba? Di ba ikaw may budget ka, may hawak ng kaban? Babae, asamang babae. Sabihin mo na, Han, anong gusto mo? Yung frappuccino? Tama ba yun? Hindi kasi uminom yan eh. Cappuccino? Frappuccino, kasi madalas ko iniinom dyan eh. No? Or, hot, ano yung, hot, okay. Sabihin mo na, ano yung sa Starbucks na maliit na, ano? Tol. Tol. Sabihin mo na, tol na lang. Okay? Tol. Wag mo sabihin, tol na lang. Na, masarap ngayon yung inom tayo ng cappuccino, yung tol. Okay? Kasi kontrolin mo yung budget eh. Kasi huwag ka muna mag-grande o mag-20. Okay? Nung pumasok po kami sa Starbucks, dalawa kami misis ko. Sabi nga ng misis ko, bili ka na lang yung malaki, share na lang tayo. Ang ininom lang po namin doon is Prop A. Okay? Sabi ko doon sa cashier, pwede ba yung 20? Gawin mo ng 30 kasi magjo-join kami ng misis ko. Okay po. Okay. Kaya nga, yung demonyo, nag-i-struggle yan kapag mabuti yung ginagawa mo. Out of the evil things na ginawa niya sa'yo, pero nagpuri ka pa rin kay Lord, nagpasalamat ka pa rin kay Lord, no? Inuna mo si Lord. Ay naku, ang demonyo, yamot na mayamot yan, pero wala na magagawa. Aalis na lang sa'yo kasi nga ayaw niya. Lalo na yung mga kaaway mo. Amen. So do not let conquer. Pag sinabing conquer, overcome. Okay? Do not let evil overcome you. Okay? Or overcome evil by, but, ito na, no? Kaya nga importante yung mga but conquer or overcome evil by doing good. Amen? In Romans 6:12 said, don't let your sin control the way you live. Okay? Huwag mong hayaan na mag-dominate o magkaroon ng dominion ng kasalanan sa iyo. Do not give in to sinful desires. No, kaya nga yung once saved, always saved, wala yan. Kasi nga, maliwanag sa salita ng Diyos, do not let sin control the way you live. Ano ba dati yung buhay mo nung wala ka sa ating Panginoon? Alam nga naman, nung dumating ka sa Panginoon, naging masama ang buhay mo. Dati maganda na yung buhay mo, mabait na babait ka. Aba, nung naborn again ka, sumama ang buhay mo. Imposible naman yan. O sumama ang ugali mo, imposible naman yan. Okay? So, anong ginagawa mo? Ibig sabihin nun, dati hindi ka umiinom, ba nung naborn again ka, marunong ka na uminom ngayon? Okay? It's not about that. No? Kaya nga, it's not about once saved, always saved. It's about allowing God to move in your life. Amen. No, na maging pleasing ang ginagawa natin sa ating Panginoon. Kaya nga, do not give in to sinful desires. Okay? Do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. No, yung other word ng instrument is weapon. To serve evil
things, no? Ibig sabihin, huwag kang patatangay, huwag mong hayaan na maghari sa yan. Hayaan mo ang Santong Espiritu maghari sa iyo para yung gentleness and self-control magmanifest sa buhay mo. For you were dead, but now you have a new life. So, ngayon, nagbago na. Meron kang bagong buhay. Pag bagong buhay, walang amoy ng luma. Amen? Bumili na ba kayo ng bagong damit sa SM? Amoy ukay? Ha? Tapos, bumili na ba kayo ng sapatos sa SM? Tapos, pagpasok ng kamay mo, ng paa mo, nangingitim sa loob. Okay? Ibig sabihin, reject kapag ganon. Hallelujah. Kaya nga kapag bagong buhay, amoy bago yan. Okay? Amoy Santong Espiritu yan. But you were dead, but now you have a new life. So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. Hallelujah. No, nagkaroon tayo ng bagong buhay at ang bagong buhay na yan, galing sa ating Panginoon, huwag mong gamitin sa kademonyohan. Gamitin mo kay Lord. Amen. Galing sa Panginoon ang buhay na yan eh. Siya nagbigay ng regalo at ang buhay na yan, yung bagong buhay na yan, ay buhay hanggang walang hanggan yan. No, you will inherit eternal life. Ngayon, huwag mo gamitin sa bagay na masama. Kasi nga, bago na yan eh. Galing kay Lord yan. At kapag si Lord ang nagmanifest sa buhay mo, ang kabutihan ng Diyos ay magmanifest sa buhay mo din. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Amen. Now, 1 Peter 5:8 said, control or guard or have the presence of mind, no, control yourself and be careful. Kaya nga may presence of mind dyan. When you control yourself, when you guard, no, yourself, may self-control dyan. Or may katalinuhan dyan. The evil is your enemy, or the devil is your enemy, and he goes like around like a rolling lion looking for someone to attack and eat. Okay? So wag kang pakakampante. Pakakampante. Okay? Wag kang matutulog sa pansitan. Alam niyo yun? Wag kang payahi-yahi. Parang ang hirap ng mga salita ko ngayon. Wag kang pa-relax-relax. Okay? Kasi may kalaban tayo eh. Dati, best friend tayo niyan. Alam niya yung likaw din ng bituka mo. So wag kang pakakampante na kaya mo yan. No. Katalinuhan na lumapit kay Lord. Katalinuhan na kontrolin. Kaya nga, we need to discipline ourselves na every day, every time, lapit tayo sa ating Panginoon. Okay? Kasi wala po tayong magagawa without God in our life. Alam niyo yung gagawin ng demonyo sa atin as we come sa ating Panginoon? Ilalayo tayo sa Diyos. Yun lang trabaho ng demonyo, to kill, to steal, and to destroy. Ilalayo tayo sa Diyos. Pero kapag vigilant ka, kapag you control yourself, meaning you can disciple yourself towards God, you can command yourself towards God. Kaya nga, losing gentleness and self-control allows the devil to attack you. Kaya nga kapag walang self-control, walang gentleness, it's a doorway for the devil na i-torment tayo. And third, gentleness and self-control make us distinct from the world because will lead us to our destiny. Alam niyo po yung destiny? Okay. Hindi ko nakantahin. Okay. Alam niyo, kapag alam mo na yung patutunguhan mo, of course, destiny is about doing the purpose and goal of God in your life. Yun yung destiny. No? Dati hindi natin dinesign tayo ng Panginoon para maging kamukha natin Panginoon. Kaya we have the image of God. Kaya ang destiny natin, no, magawa natin yung purpose at yung goal ng Panginoon. At ang goal ng Panginoon, makasama niya tayo sa langit forever. Okay? So, kapag alam mo na yung destiny mo, hindi ka na kalmado ka na. No, one time nung pasakay kami ng eroplano ng misis ko, alam mo, kapag tourist, ano lang yan, hand carry, no? Kasi limited lang yung luggage or weight ng luggage na kailangan, so hand carry lang. So lahat mga Pilipino, mahilig umupo sa harapan eh. No? Alam niyo bakit ang mga Pilipino pinipiling umupo sa eroplano sa harapan? Kasi gusto nilang mauna dumating.
Okay. Eh kami, may seating arrangement. Di ba merong seat reservation na? Sa aeroplano? Tama? Kasi nandun na sa ticket mo eh. So kami, nagpahuli na. Kasi hand carry lang naman eh. Wala naman kami ganong ano. So, relax lang kami. Hindi na kami nag-uunahan. Nandun na lang kapag okay na, kapag medyo konti na lang, ay ba, kung maglakad ka parang chiquito. Okay. Relax na eh. Hindi ka na haggard, naakit sa aeroplano. Upo ka na, kasi alam mo na eh. At alam mo na, nasabay-sabay lang kayo darating doon sa destination nyo. Amen? Kaya nga kapag alam mo na yung patutunguhan mo, sigurado magmamanifest yung gentleness and self-control. Hallelujah. Sabi ng Jeremiah 1:5, no? Kay Jeremiah, sabi ng Panginoon sa kanya, "Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. And I appointed you as a prophet to the nation." That is destiny. Hallelujah. Kaya nga tayo, it's our destiny to be used by God for His glory. Kaya nga, as we desire these things, ang gagawin mo, yung gentleness and self-control, magmamanifest sa'yo. Kasi masisira yung reputasyon mo kapag hindi nag-manifest yan. Hallelujah. No, kapag every time galit na galit ka, sino dito yung gustong-gusto kausap yung magagalitin? Hey, kalisangan kay Calvary. Dumating na, uy, karimla naman. Tapos umapos na, kasala. Mintay kayong gulot, ay kadalumdom. Hallelujah! Oh, gusto-gusto niyo kasama yon? Hallelujah! No? Kaya nga, it's God's ordained purpose for us na magamit for His glory. Kaya nga, piliin natin yung binibigay sa atin ng Panginoon, yung destiny pa Panginoon sa buhay natin. No? Kaya nga, sabi ng Panginoon kay Jeremiah, I appointed you. Meron ka ng destination or destiny. Hallelujah. 1 Corinthians 9:24 said, Don't you realize that in a race everyone runs, but only one person get the prize? Yes, marami. Uso yung mga marathon ngayon. Okay? Alam nyo, yung pagtakbo, ibig sabihin tumatakbo ka, there will be progress. Okay? Pag tumatakbo. Alam nga mga tumatakbo ka, wala ka pinupuntahan. Okay? Ang tawag doon, stationary. No? Yung diyan ka lang. Eh, masakit po sa binti yun kapag nagja-jogging ka niya, stationary, kasi maliit lang yung space mo. Mas maganda yung tumatakbo. Ibig sabihin, kapag tumatakbo ka, there are progress na nangyayari sa buhay mo. Papawisan ka, no? Okay. Pero eto, lahat ng tumatakbo, isa lang ang nakakuha ng prize. Pero sinasabi ng salita ng Diyos, huwag kang ihinto, huwag kang panghinaan loob, no? So run to win. So may purpose. May dahilan kung bakit ka tumatakbo right now, no, hindi sa pagiging kapitan o kagawad, bilang anak ng Diyos, kasi nga merong pangako ang Panginoon. Sabi ng 25, all athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away, but we do it for an eternal prize. There is reward. No, kapag tayo tumatakbo, ginagamit ng Panginoon ang buhay natin, huwag tayo hinto. May lakarin tayo, may takbuhan tayo sa buhay. At kapag uminto kayo, ka mawawalan. No, may kasama akong nag-gym dati, marathoner. Tinanong ko siya, bakit nakakatakbo ka ng 21 kilometers na hindi umihinto? 21 kilometers, kasi po lumaban siya sa Subic 21 kilometers. Eh, bata-bata lang siya. Tapos sabi niya, ito lang yung training. Turuan mo yung isipan mo na huwag mag-isip na pagod. Kasi pag daw pumasok na sa isipan niyang pagod na yan, hihinto na siya. Kaya hindi raw nila iniisip, kinokontrol, dinidisiplin nila yung pagtakbo nila by disciplining even their mind, na hindi pa rin sila pagod. Kahit na malayo na ang tinakbo nila. That is the same thing with our Christian life, no? As we know God in our life, wag po nating sabihin sa isipan natin, pagod na tayo sa paglilingkod. Hallelujah. Kundi isipin natin, no, yung bagay na ibibigay sa atin ng Panginoon, yung eternal prize natin. No, yes, pagod ka sa ministry or pagod ka na ginagamit ka ng Panginoon, but merong reward ang Panginoon. Of course, we do not go sa reward. We pursue our good relationship sa ating Panginoon. Yes, we have eternal life, pero ang pinaka-importante yung
yung good relationship natin sa ating Panginoon. Kaya nga, we need to discipline ourselves. Magkaroon tayo ng gentleness and self-control para makuha po natin yan. So in 26 said, so run with purpose in every step, for I am not just shadow boxing. Ibig sabihin, yung paglaban natin dito, yung lakarin natin dito, takbuhin sa buhay, totoo yan. Hindi yan katang-isip. Okay? Hindi yan just shadow boxing. Ibig sabihin, sumusuntok sa buwan o walang sinusuntok kundi hangin. No. Ang pinakapuntiryan natin is to be Christ-like o Christ-likeness magmanifest sa buhay natin. Sabi then in 27, I discipline my body like an athlete, training it to do what it should do, or it should. Otherwise, I feared that after preaching to others, I myself might be disqualified. Although si Pablo dito, no, medyo pinansin niya, no, natatakot siya. Ang sinasabi ni Pablo dito, yung kanyang pinapangaral, dinidisiplin din niya ang sarili niya. Hindi siya exempted. Maging kami mga pastor, kapag sinabi namin dito, hindi kami exempted. Actually, kami unang tinuturuan ng Panginoon. Kami unang kinokorek ng Panginoon. Hindi rin kami exempted sa mga corrections, but we need to discipline ourselves to allow God to move in our life. No, ganun din po ang lahat. In 1 Timothy 4:7 said, do not waste time arguing over godless ideas or old wives' tale. Instead, train yourself to be godly. Hallelujah. So, natitrain yan. Yung pagiging self-controlled life, yung magkaroon ng self-controlled life, natitrain po yan. No, physical training is good, but training for godliness is much better, promising benefit in the life and in this life to come. Yes, importante yung exercise. Pero yung exercise, yan po, napapagod din, umiksi din. Ibig sabihin, tumatanda rin tayo. Pero yung discipline natin to be godly, walang katandaan yan. Hallelujah. Nakakatakbo. The Lord, yung strength natin, i-renew niya ng Panginoon. Kaya nga kapag dumarating yung mga sitwasyon na yan, Colossians 3:2, set your minds on things above, not on earthly things. Kapag dumarating yung mga sitwasyon na yan na parang napapabagal na tayo, medyo nabibigatan na tayo, napapagod na tayo, sipin po natin, Colossians 3:2. Hallelujah. No? We can train or discipline ourselves. He has granted us the ability to control ourselves. Amen? Kaya nga, believers' gentleness and self-control will make us wise people, will keep us from trouble, and will lead us to our destiny. In Titus 2 said, for the grace of God has appeared and offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passion, and to say yes, or to live self-controlled, upright, godly lives in this present Lord. No, pinakita ng Panginoon kung paano yung grace ng Panginoon nasilip on earth. Ginawa niya. Naging example siya. Diyos ng nagkatawang tao. Pinakita niya ang kanyang biyaya at awa sa lahat. It will teach us to say no to all ungodliness and worldly passions. While we wait for the blessed hope, the appearing of the Lord, or the glory of our great God, Savior, Jesus Christ. His grace empower us to live self-controlled and godly life. His grace. We need His grace. We need the empowerment of the Lord para po yung self-controlled and godly life mag-manifest po sa buhay natin. Sabi rin po ng Matthew 5 verse 5, what blessing comes to you when gentleness lives in you, for you will inherit the earth. Alam niyo po yung gentleness dito, ang Greek word na ginamit is prius, na ginagamit sa kabayo. Alam niyo po yung kabayo, they have the strength, they have the ability to kill you, but you can control it. At kapag na-control, natin mo yung kabayo, kaya kanyang dalhin o kaya mo siyang dalhin kung saan mo gusto. Kaya mo sakyan kung kahit saan mo gusto. Pero kapag wild yan, hindi niya makontrol, wala pa yung prius, wala pa yung gentleness. Wild yan. Isang sipaan niya lang niya, mamamatay ka, kamamatay mo. Pero kapag na-disciple mo siya, na-discipline mo siya, nagkaroon na siya ng gentleness and self-control, kaya mo siyang dalhin kahit saan. That is the same thing with us right now. Ang Panginoon, nais niyang i-discipline tayo. Nais niyang mag-manifest yung prius, yung gentleness. Dahil gusto niyang dalhin tayo sa kanyang kaharian. And without God controlling us,
Hindi natin magagawa yan. Hindi tayo makakarating doon sa pinangako ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, you can be blessed everywhere if you practice gentleness and self-control. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo.